programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa aking marinig. Ikaw ang Malaman na kaya ni Annalyn na tinutulungan ni Zoe si Moira na makatakas? Matuloy kayang makaalis si Moira ng Japan. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, pinuntahan agad ni Carlos si Dax sa presinto nang malaman niya kay Giselle na siya ang taong ng loob sa bahay nila para kausapin ito. Sa loob ng presinto ay pinalabas muna ni Carlos ang mga pulis. Pag-alis ng mga pulis, agad kinulihan ni Carlos si Dax at galit na galit si Carlos kay Dax dahil kamuntik nang ikamatay ito ni Lynette at Harry sa ginawa nilang panloloob sa bahay nila. Hindi naman pumalag si Dax kay Carlos at sinabihan niya ito na sige lang, gawin mo ang gusto mo dahil ilalaglag kita. Hindi nakalimutan ni Dax na si Carlos ang gumamot kay Zoe nung nabaril ito ni Don Pepe. At iniisip niya na baka nga kasabwat pa siya ni Moira dahil alam nyo na naando ng matanda. Tapos sa'yo pa galing yung medical supplies. Dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi hindi kita kinanta, si Moira lang. Galit na sinabi ni Carlos na wala kang ebidensya na involve ako sa mga ginagawa ninyo. Sumagot si Dax na sigurado kayo Docs na kaya mong panindigan yung paniniwala mo. Isusugal mo ang buhay mo dyan. Hindi siya nilaglag ni Dax kasi mukha daw naman mabait si Carlos tapos doktor pa siya. Dahil noong bata pa siya ay pinangarap niya din na maging doktor. Kaya sinabihan niya si Carlos na malaki ang utang na loob mo sa akin kaya dapat tulungan mo akong makalabas dito kasi kung hindi ilalaglag kita. Kaya walang nagawa si Carlos dahil natatakot din siya na tuluyan siyang ilaglag ni Dax. At dahil sa banta ni Dax kay Carlos, binigyan niya ito ng bigating abogado para matulungan siya sa kasong kinakaharap niya upang makalabas. Samantala sa Japan, hindi inaasahan ni Doc Lindon na mahuhuli niya si Zoe na kausap niya ang mami Moira niya. Nakatalikod si Zoe at pagkababa niya ng tawag ni Moira ay biglang nagsalita si Doc Lindon at sinabi nito na magkausap kayo ng mami mo. Ikinagulat naman ito ni Zoe nang makita niyang nasa likod niya si Doc Lindon. Sabi ni Doc Lindon, bakit ka nagsisinungaling sa amin na wala kang kontak sa mami mo pero nagkakausap naman pala kayo? Sigurado tinutulungan mo siya na makatakas. Sabi ni Zoe, minamanmanan mo ba ako? Galit na sinabi ni Doc Lindon na huwag mong ibahin ang usapan Zoe. Magkausap kayo ng mami mo? Dapat malaman to ni Doc RJ. Paalis na sana si Doc Lindon pero bigla siyang pinigilan ni Zoe. Nagmakaawa naman si Zoe na huwag niya itong sasabihin sa Daddy Robert niya. Sabi ni Doc Lindon na bigyan mo ako ng magandang rason kung bakit hindi ko to sasabihin sa tatay mo. Inamin ni Zoe na ang mami Moira niya ang kausap niya dahil gusto nitong magpakita sa kanya. Sabi ni Doc Lindon na para tulungan mo siyang makatakas? Sabi ni Zoe na hindi ko siya tinutulungan. Pero ayaw naman paniwalaan ni Doc Lindon ang mga sinasabi ni Zoe at imposibleng hindi niya ito tinutulungan. Sabi ni Zoe na alam ko na, tulungan mo akong mahuli siya. Sabi ni Doc Lindon na gusto mo siyang mahuli, sasabihin natin to kay Doc RJ. Hindi pumayag si Zoe dahil mas lalo daw makakahalata ang mami niya kapag maraming taong involved. Samahan mo ako mamaya, kitain natin si mami. Tulungan mo akong hulihin siya. Sabi ni Doc Lindon na sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Kaya pinagbigyan ni Doc Lindon si Zoe na samahan niya ito. Nagtaka si Doc Lindon kung bakit pumunta sila ng drugstore. Sabi ni Zoe na kailangan kong bilhan nga ng gamot si mami dahil may sakit siya at hindi siya makabili ng antibiotic kung walang prescription ng doktor. Tiningnan lang siya ni Doc Lindon si Zoe. Samantala, sa office ni Giselle ay nalaman niya na pinuntahan ni Carlos si Dax sa presinto at lalong ikinabigla niya nang malaman ni Giselle na may abogadong bigatin si Dax at pwedeng matulungan nito na makalabas si Dax. Agad na tinawagan ni Giselle si Carlos upang tanungin sa nabalitaan niya. Pinuntahan mo raw ang kidnapper na witness namin labing kay Moira? Sabi naman ni Carlos, bakit bawal ba?
Sabi ni Giselle na para sabihin ko sa iyo Carlos na kumuha ng isang bigati na lawyer yung kidnapper at nangangahulugan na pwedeng makalabas ang witness namin kapag hindi agad tayo kumilos. Galit na galit si Giselle dahil ipinagtaka niya kung bakit biglang may nakuhang bigati na lawyer ang kidnapper na alam niya na wala naman siyang mahihingian ng tulong kundi si Moira lang. Kinutuban si Giselle na may tumutulong kay Dax. Kaya ikinagalit naman ito ni Carlos at parang pinagbibintangan siya ni Giselle na siya ang tumulong kay Dax. Sabi ni Carlos kay Giselle, bakit ko naman tutulungan ang taong muntik nang mapatay ang asawa at anak ko? Ipinagtaka naman ni Giselle ang sinabi ni Carlos. Sabi ni Giselle, wala akong sinasabi na ikaw ang tumulong sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo? Ang ikinakatakot ko lang kapag nakalabas yung kidnapper at mawala siya sa atin bilang isang witness laban kay Moira. Hindi naman nakaimik si Carlos, kaya sinabihan niya si Carlos na kailangan na natin agad kumilos na mahuli si Moira bago pa makalabas ang kidnapper. Sabi ni Carlos na huwag kang mag-alala, tutulong ako para mahuli si Moira. Pero ang hindi alam ni Giselle, si Carlos ang nagbigay ng abogado kay Dax dahil kung hindi niya ito tutulungan ay ilalaglag siya nito at yun ang ayaw na mangyari ni Carlos. Samantala, hinintay ni Doc Lyndon si Zoe na makabili ng gamot dahil yun ang ginawang dahilan ni Zoe. Paglabas ni Zoe, sabi niya kay Doc Lyndon na hihintayin ko pa ang tawag ni Mami dahil hindi ko alam ang number niya. Ipinagtaka naman ito ni Lyndon kung bakit hindi niya alam ang number ng Mami niya. Sabi ni Zoe na temporary number lang kasi ang gamit niya, kaya hindi na kumibo si Doc Lyndon. Ang hindi nila alam ay naandun si Moira at nakita niya na kasama ni Zoe si Doc Lyndon, kaya hindi na ito tumuloy na puntahan si Zoe. Nag-alala naman si Zoe para sa mami niya at iniisip niya na sana wag na itong tumawag sa kanya. Habang hinihintay nila ang tawag ni Moira, nakiusap naman si Zoe kay Doc Lyndon na kung pwede ay huwag niyang sasabihin sa Daddy Robert niya at Annalyn na kausap niya ang mami Moira niya, para madali nila itong mahuli kung silang dalawa lang ang nakakaalam. Pinanghawakan naman ni Doc Lyndon na nagsasabi ng totoo si Zoe sa kanya at tumangulang ito. Pero walang Moira na tumawag kay Zoe kaya naisipan na lang nilang bumalik ng hotel. Kinabukasan ay tumawag si Moira kay Zoe para sabihin na may papeles na siya at bagong identity. Kaya makakasibat na siya ng Japan. Ikinalungkot ni Zoe ang sinabi ng mami Moira niya kaya naitanong ni Zoe kung kailan ang alis mo. Sabi ni Moira na bukas na ang alis ko Zoe. Naiiyak na tinanong ni Zoe si Moira kung hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin kahit sa huling sandali bago ka umalis ng Japan? Dahil kapag natuloy ang mami niya na makaalis ng Japan ay hindi na niya ito makikita at matatagalan bago pa ito makabalik sa Pilipinas. Naawa naman si Moira kay Zoe dahil iiwan niya itong mag-isa. Gustuin man ni Moira na makipagkita kay Zoe bago umalis ay natatakot siya na baka masundan sila ni Robert at Annalyn at tuluyan ng mahuli siya at mapurnada ang lahat ng plano nila. Pero hindi nakatiis si Moira na hindi makita man lang si Zoe bago umalis, kaya nagpasya siyang kitain si Zoe. Kaya sinabihan niya ito na magkita tayo ngayon at ibibigay ko sa iyo ang lugar at doon mo ako puntahan. Samantala, palabas si Annalyn ng hotel nang makasalubong niya ang receptionist ng hotel. Napagkamalan si Annalyn na si Dr. Zoe Tanyag nung tinawag siya nito kaya sinabi ni Annalyn na sorry ako si Dr. Annalyn Santos. Kapatid ko si Zoe Tanyag. Kaya humingi naman ng paumanhin ang receptionist kay Annalyn dahil akala niya na siya si Dr. Tanyag. At sinabi niya na may message sila para kay Dr. Tanyag. Naitanong ni Annalyn kung ano ang message para sa kapatid niya. Sabi ng receptionist na kailangan niyang mag-return call. Babae yung tumawag, siguro mami niya. Ipinagtaka naman ito ni Annalyn kung sinong babae ang tatawag kay Zoe at may kutob siya na si Moira ito. Napaisip siya na bakit alam ni Moira kung nasaan si Zoe tumutuloy at kung bakit alam niya na naandito si Zoe. Hindi kaya may contact silang dalawang mag-ina at tinutulungan ni Zoe ang mami niya na tumakas? Kaya agad hiningi ni Annalyn ang number at sinubukan niyang tawagan. Ikinagulat ni Annalyn ang boses na narinig niya. Si Moira kaya ang narinig na boses ni Annalyn? Mahuli kaya nila si Zoe sa mga kasinungalingan nito? Makasibat na kaya si Moira palabas ng Japan? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.